Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang kwento pong aking pinili ngayon, ito ang aking pinili kasi alam ko na ang higit na nakararami sa ating samahan ay nasa LGBT. Kaya pakinggan nyo po ito kasi kahit papaano maraming makaka-relate dito, makaka-relate kayo at merong aral na makukuha sa kwento ng buhay ni Sancho. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Sancho ang gagamitin kong pangalan. Bunso ako sa 3 magkakapatid, 2 kaming lalaki at isang kapatid kong babae. Isa ako sa mga kilalang local designers dito sa aming lugar. 29 pa lang po ako, meron na akong sariling maliit na patahian muna. Meron akong 2 mananahi pansamantala. Tito Makoy, lantad po ako. Lalaki kong manamit at lalaki kong kumilos, ngunit alam ng mga tao na bahagi ako ng LGBT. Sa panahon ding ito, meron akong karelasyon, siya si Jovic. Hindi tago ang aming relasyon. Si Jovic ay mas bata sa akin ng 5 taon. Nag-umpisa ang aming relasyon. Sa una, inuupahan ko lang muna siyang ayusin ang anumang sira sa loob ng aking pwesto. Gaya ng koneksyon sa kuryente, tuklap na dingding, sirang faucet sa CR at busted na ilaw. Yung mga simpleng gawain lang, magaling dito si Jovic. Kinalao ng Tito Makoy, natagpuan ko na lang na meron ng relasyon kaming 2. Alam niyo po, kung tatanungin mo ako kung paano umusbong ang aming relasyon, hindi ko talaga eksaktong masasabi kung paano nag-umpisa. Basta Tito Makoy, dumating na lang kami sa puntong meron na kaming relasyong 2. Madalas kaming magkasama, nagpapalipas ng gabi, sa bahay ko natutulog itong si Jovic. Hindi naman siya ganap na nakatira sa bahay at patahian ko. Ang bahay ko kasi Tito Makoy na tinutuluyan, pangsamantala, ito rin ang aking maliit na patahian. Ngunit halos ganoon rin lang ang aming sitwasyon, parang sa bahay na rin nakatira si Jovic. Tito Makoy, alam niyo po, masarap pala pag may karelasyon. Alam niyo yung mga pagniniig na ginagawa namin, mararamdaman mo talagang merong pagmamahal. Babaeng babae ako Tito Makoy sa oras ng aming paglalabing-labing. Ang sweet talaga ni Jovic. Kasi ang gusto niya, siya mismo ang paisa-isang nag-aalis ng suot ko sa katawan. Pagkatapos niyang maalis ang suot ko, siya naman ang mag-aalis ng kanyang suot sa katawan. Pagkatapos niyan ay yayakap siya sa akin ng mahigpit na mahigpit, kasabay ang may init na halik sa labi ko, sa liig at sa dibdib. Gustong gusto ko ito, Tito Makoy. Alam na alam ni Jovic na ito ang gusto ko. Kaya dito niya talaga ako tinatrabaho. Natutuwa siyang makitang nasisiyahan ako sa aming paglalabing-labing. Sa aming relasyon, malaking bagay rin kasi busy ako sa patahian. Si Jovic ang gumagawa at nag-aasikaso ng pagkain namin. Ako at ang 2 mananahi namin. Kasi Tito Makoy, sa aking patahian, libre ang pananghalian ng mga mananahi ko. At dahil nga parang katulong ko rin itong si Jovic, naisip kong sweldohan rin siya kahit papaano. Hanggang sa hinikayat ko rin siya, Tito Makoy, na ipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa edad kasi na mayroon kaming relasyong 2, dapat sana ay nakapagtapos na ito ng college. Ngunit dahil sa patigil-tigil pag walang pangmatrikula ang mga magulang, titigil siya at matitingga ang kanyang pag-aaral. Hindi pa siya nakakapagtapos. Nahikayat ko nga rin talaga itong si Jovic na bumalik sa pag-aaral. Hindi naman lahat sagot ko ang kanyang pag-aaral, Tito Makoy. At dahil nga Tito Makoy, maliit din lang naman ang kanyang sinasahod, inaabunuhan ko na lang ang kulang pa sa pang-tuition niya. Alam niyo po, nang malaman ito ng pamilya ko, ng mga kapatid ko, hindi naman sila nagalit, ngunit naroon ang kanilang babala sa akin. Gagamitin lang daw ako ni Jovic at pag nakatapos na ito, kung graduate na, iiwanan na ako nito. Peperahan ako at pagkatapos
iiwan. Ganyan ang mga babala nila sa akin. Ako Tito Makoy hindi nakikinig sa kanila kasi iba naman talaga ang nakikita ko. Ako ang kasama ni Jovic kaya mas higit na alam ko kung sino siya at ano siya, kung ano ang ginagawa niya sa akin. At liban dyan Tito Makoy, wala naman talaga sa isip kong hayaan ko na lang siyang hut-hutan ako ng pera. Kahit papaano mayroon akong limit na inilagay. Sa maikling kwento, nakapagtapos nga itong si Jovic at noong makagraduate na siya, nahihiya rin daw siyang lagi na lang nakasandal sa akin. Kaya naghanap ito ng ibang trabaho. Maswerte nga naman at nakapasok ito sa isang bangko. Ngunit ganoon pa rin Tito Makoy, halos dito pa rin siya sa bahay nakatira, magkasama kami. Dito ko napatunayan sa pamilya namin na mali ang kanilang pagtingin kay Jovic. Kasi kahit na meron na siyang ibang trabaho, masaya pa rin kami sa aming relasyon. Napalago ko Tito Makoy ang aking patahian. Nakabili ako ng lupa na malapit din lang sa sentro. Dito ako nagpatayo ng aking patahian. Ang dating 2 mananahi ko ngayon ay naging 10 na. Alam niyo po, masaya ako kasi mabait sa akin ang kapalaran. Masagana ngayon ang buhay ko. Maganda rin ang aming samahan ng mga mananahi ko. Subalit Tito Makoy, sa relasyon namin ni Jovic, merong isang unos na dumating. Isang araw kasi Tito Makoy, bigla na lang nagpaalam sa akin itong si Jovic. Magpapakasal na siya sa kanyang siyota na katrabaho niya pala sa bangko. Alam mo Tito Makoy, buwan din ang aking binilang sa aking pag-iyak. Kasi hindi ko sukat akalain na sa mahigit 10 taon na aming pagsasama ni Jovic, hahantong sa pagsasanga ng landas ang aming relasyon. Masakit isipin na nawala sa iyo ang mahal mo, lumipat na sa iba. Subalit unti-unti kong tinanggap ito. Kasi Tito Makoy, kahit papaano naman maganda ang paghihiwalay namin ni Jovic. Maganda ang kanyang pagpapaalam, bagamat ikinabigla ko pa rin ito. Nakita ko rin kay Jovic na patuloy ang kanyang pagtanaw ng utang na loob sa akin at pasasalamat. Dahil dito, unti-unti akong bumangon at unti-unting nawala ang sakit na aking nararamdaman. Ngayon Tito Makoy, dahil nga sa nagsanga ang aming landas ni Jovic, naputol na ang aming relasyon. Dito ko napag-isip-isip na ituon na lang ang pagtulong ko sa aking mga pamangkin. Tulungan ang mga kapatid kong pag-aralin ang mga ito. Alam niyo po, kahit papaano kadugo ko sila. Sila ang pwede kong asahan, sila ang dadamay sa akin kung sakasakaling merong hindi magandang oras na dumating. Ang dagok Tito Makoy na dinanas ko sa pagsasagang landas namin ni Jovic, nasundan pa ito ng pumanaw ang tatay namin dahil sa sakit. Ito'y makalipas ang ilang buwan na pabalik-balik sa ospital. Ang mas masaklap Tito Makoy, nang malaman ng nanay namin ang pagpanaw ng aming ama, nasyak ito, hindi niya kinaya. Inatake sa puso at namatay rin Tito Makoy. Alam niyo po, ang mag-asawa, magkasunod lang na araw ang kanilang pagpanaw. Kaya naman, sabay silang pinaglamayan at sabay na ring ipinalibing namin. Alam mo Tito Makoy, ito ang lowest moment ng buhay ko. Yung nagsanga ang landas namin ni Jovic at namatay na magkasabay ang mga magulang namin. Subalit Tito Makoy, ganoon pa man, ganyan talaga ang buhay. Kinakailangan naming tanggapin, kinakailangan nating tanggapin. Sa aming magkakapatid Tito Makoy, palibhasa nga ako ang nakakaangat. Ginawa ko ng obligasyon ang tulungan ang mga kapatid ko na pag-aralin ang mga anak nila. Pareho sila merong tig-2 anak. Malalapit naman sa akin ang aking mga pamangkin. Nakikinig sila at sumusunod sa mga sinasabi ko. Kaya sa aking pagtulong sa kanila na makapagtapos, ako talaga ang higit na nasasabik na makita silang magtapos at maging professional siyempre. Hindi rin ako nabigo sa pagtulong sa kanila kasi
Lahat ng mga pamangkin ko ay nakapagtapos at naging profesional. Sa aking buhay naman Tito Makoy, pagkatapos ng aming relasyon ni Jovic, meron pa rin akong mga nakarelasyon ngunit hindi pang matagalan. Mabilis nga talaga Tito Makoy ang paglipas ng panahon, tumanda na kami. May mga pamilya na ang lahat ng mga pamangkin ko. Ang mga kapatid ko naman, maagang namayapa pareho sila na unang pumanaw sa kanilang mga asawa. Dahil nga Tito Makoy nagkakaedad na rin at palaging pagod sa pag-aasikaso ko sa aking negosyo, tutok kasi talaga ako rito. Isang araw Tito Makoy bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Isinugod ako sa ospital ng aking mga mananahi at ayon sa mga doktor dito sa ospital, nagkaroon ako ng stroke. Buti na nga lang Tito Makoy walang gaanong epekto sa akin ang stroke na aking dinanas. Kaya pinayuhan ako ng mga doktor na magpahinga muna ng ilang araw. Kaya naman nagpahinga ako ng mahigit 1 linggo at pagkatapos noon, muli akong bumalik sa pag-aasikaso ko sa aking negosyo. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po sa aking pagkaka-ospital na iyon, ang nakakapanlumo lang talaga ay wala ni isa man lang sa mga pamangkin ko ang dumalaw sa akin sa ospital. Walang nag-asikaso sa akin. Gayong ang lahat ng mga ito ay sinabihan ng aking katiwala sa patahian. Ang tanging nag-asikaso sa akin talaga at nagpalit-palitan sa pagbabantay sa ospital ay ang mga mananahi ko. Alam niyo po sa pangyayaring ito, di ko maitatangging sumama ang loob ko sa mga pamangkin ko. Kasi sa kabila ng aking pagtulong sa kanila, ngayon wala man lang nakaisip na bantayan ako asikasuhin sa ospital noong maospital ako. Ang nakakainis pa ng kaunti Tito Makoy, makalipas ang ilang buwan, merong isang pamangkin ko ang napadalaw sa akin. Alam mo Tito Makoy kung bakit napadalaw ang pamangkin ko? Ito ay para manghiram sa akin ng pera. Kinapos daw sila at meron silang kinakailangang bilhing gamot para sa anak nilang merong sakit. Alam mo Tito Makoy yung pakiramdam na sumagi sa isip ko. Ngayon lang nila ako naalala kasi meron siyang kailangan sa akin. Subalit Tito Makoy, hindi ako nagsalita. Hindi ko rin kayang tiisin ang ganoong sitwasyon. Binigyan ko ang aking pamangkin kahit na sinasabi niyang hiram ito, ngunit alam ko ring hindi na ito magbabayad. Ganyan na ganyan ang estilo ng mga pamangkin ko. Hihiram kunwari ng pera, bibigyan ko, ngunit hindi naman nagbabayad ang mga ito. Ang tanging iniisip ko na lang palagi Tito Makoy ay bahala sila kung hindi nila makikita ang kagandahang ibinibigay ko sa kanila, ang aking mga pagtulong noong nakaraang araw at ang pagtulong na ginagawa ko ngayon. Makalipas muli ang mahigit 1 taon Tito Makoy, muli na naman akong na-stroke. Mas malala ng kaunti sa pagkakataong ito kasi namanhid ang aking kaliwang braso. Subalit nadala pa rin ito sa therapy. At gaya ng nauna, noong na-stroke ako at nasa ospital, yung mga tauhan ko ang nagtiyagang nagbabantay sa akin. Palit-palitan sila. Mabuti na nga lang Tito Makoy at magaling rin ang aking katiwala sa patahian. Siya ang namamahala rito at siya rin ang nag-i-schedule ng mga mananahi kung sino ang magbabantay sa akin. Yung mga pamangkin ko Tito Makoy talagang wala man lang nagkusang loob na magbantay at umalalay sa akin. Dumalaw rin ang mga ito ngunit tila baga napapaso sila ng apoy. Nananatili lang sa ospital ng ilang sandali pagkatapos umaalis na. Ang mga tauhan ko talaga sa patahian ang nag-aasikaso at lumakad ng mga kinakailangan ko para makalabas sa ospital. Maging noong nasa bahay na ako Tito Makoy, talagang wala ni isa man sa mga pamangkin ko ang naisip man lang na tingnan ako sa bahay at kumustahin. Gayong alam nila kung ano ang kalagayan ko, dala nga ng pagkaka-stroke ko at nagkaroon pa ng
kaunting paralysis sa aking kaliwang braso. Sa paglipas ng mga buwan, Tito Makoy, naramdaman ko talagang hindi ko nakakayanin ang asikasuhin pa ang aking patahian. Kaya naman, ibinigay ko na ang pamamahala sa aking katiwala. Hanggang sa naglaon nga na nagdesisyon akong ibinta na ito kasi hindi ko na talaga kaya. Kaya ngayon, Tito Makoy, nasa bahay na lang ako. Kumuha ako ng kasambahay na aalalay sa akin. Pagdating sa pera, hindi naman gaanong problema kasi kahit papaano meron akong naipon. At meron din akong naipundar liban sa aking patahian. Meron po akong naipatayo na 3 unit na simpleng apartment lang, pinapaupahan ko ang mga ito. Ang mga upa dito buwan-buwan ay sapat rin sa aking pangangailangan at meron ngang naitatabi pa ng kaunti. Liban dyan, Tito Makoy, meron na rin akong pensyon sa SSS. Kaya ang maintenance ko at ang pangsahod sa kasambahay, maging ang pangangailangan ko araw-araw, hindi ito problema sa akin. Ngayon, Tito Makoy, sa aking kalagayan ngayon, mag-isa sa buhay, matanda na, merong sakit na iniinda. Wala ni isa man lang sa mga pamangkin ko ang nagkukusang loob na alalayan ako o kaya alagaan ako. Ngayon, Tito Makoy, sa aking kalagayan ngayon, mag-isa sa buhay, meron ng iniindang sakit, walang nag-aalaga liban sa aking kasambahay. Hindi ko talaga naaasahan ang mga pamangkin ko. Yung mga naunang pagtulong ko sa kanila, tila yata hindi nila iyon naaalala at hindi nila nakikita ngayon. Dito ko napagtanto na kahit pala anong gawin nating pagtulong sa ating mga pamangkin, pagdating ng panahon, wala rin ito sa kanila. Hindi mo pwedeng asahan ang hindi mo talaga anak. Nariyan lang sila sa iyo kung mayroong kailangan at meron silang makukuha. Iba talaga kung anak mo mismo at sa iyo nang galing, hindi ka papabayaan. Ito ngayon, Tito Makoy, ang malungkot na bahagi ng aking buhay at ang kalungkutang aking dinaranas ngayon. Tumanda akong mag-isa, wala akong anak. Dito ko naiisip ngayon ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pamilya. Marahil kung meron akong kapatid na buhay pa ngayon kahit papaano, hindi ako pababayaan niyan. Subalit itong mga pamangkin ko kung aasahan ko, wala, Tito Makoy. Wala akong pwedeng asahan ni isa man sa kanila. Alam niyo po sa sama ng loob ko ngayon at alam ko ring darating ang panahon na papanaw ako. Wala akong aasahan sa mga pamangkin kong mag-aasikaso sa akin. Liban lang sa posibleng inaasahan ko sa kanila ay ang pagkainteresan nila ang mga pag-aari ko. Baka mag-away-away pa ang mga ito. Dahil ni isa man lang sa mga pamangkin ko ay nakakaalala sa akin at nakakaisip na alagaan ako at asikasuhin, ngayon ko, Tito Makoy, na pagdesisyonan na wala akong ipapamana at wala akong pamamanahan sa kanila. Sa kasalukuyan, Tito Makoy, inayos na lahat ng abogado ko ang mga dokumento tungkol sa aking huling habilin. Ang pera ko sa bangko ay gagastusin sa oras ng pagpanaw ko. Ito ang gagastusin sa lamay at sa libing. Meron na rin ako, Tito Makoy, biniling paglilibingan sa akin sa oras na mamatay ako. Ito'y sa isang pribadong sementeryo sa amin. At meron na rin akong paunang bayad sa pinakamalaking punerarya sa lungsod namin. Nakasaad din, Tito Makoy, sa kasunduan namin ng punerarya na ang kakulangan pa sa aking naunang ibinayad ay kukunin na lang sa perang nakalagak sa bangko. At ang matitira naman sa pera kong kaunti sa bangko, ang 50% niyan ay kukunin ng abogado ko bilang bayad sa kanya at ang 50% ay ibibigay sa mga mananahi ko na naging matapat talaga sa akin hanggang sa huli. Kasi magpahanggang ngayon, Tito Makoy, yung mga mananahi ko, paminsan-minsan pa rin bumibisita sa akin at kinukumusta ako, inaalalayan ako. Subalit, Tito Makoy, ang aking huling habilin na yan, yung paghahati-hatian ang matitirang pera sa bangko, lingid ito sa kaalaman ng mga dati kong mananahi.
Ngunit pareho sila, sinabihan ko, ang abogado ko at mga dating mananahi na kung sakaling pumanaw ako, kahit paglamayan lang nila ng isang gabi pagkatapos, ilibing na. Basta ang gusto ko rin naman, Tito Makoy, ipalibing nila ako ng maayos. Sa aking mga paupahang bahay, Tito Makoy, hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa rin kung ano ang gagawin ko rito. Basta buo na ang loob ko na hindi ko ito ipapamana sa kahit sino man sa mga pamangkin ko. Wala ni isa man sa kanila kasi wala ni isa man sa kanila ang karapat-dapat talagang magmana ng aking mga ari-arian. Alam mo, Tito Makoy, sa sitwasyon ko ngayon, mag-isa ngayon sa bahay, mag-isa sa buhay, malungkot, may karamdaman, talagang mahirap pala ang tumandang mag-isa. Wala kang aasahan kung di ang sarili mo. Buti na nga lang sa aking panig na paghandaan ko pa rin ang ganitong sitwasyon. Kaya hindi ako kaawa-awa ngayon kasi meron akong pera, merong umaalalay sa akin ang aking kasambahay. Kaya sana, Tito Makoy, ang aking kwento ay maging salamin ng mga kagaya kong nasa LGBT. Walang pamilya, walang anak, walang kadugong maaasahan at masasandigan pagdating ng ganitong sitwasyon. Yung matanda na tayo, kinakailangan natin ang tulong, sarili pa rin natin ang tutulong pala. Ganito pala, Tito Makoy, ang tumandang mag-isa. Tito Makoy, sana mapili mo itong aking kwento kahit na simpleng kwento lang para magsilbing aral sa mga kagaya kong nasa ikatlong kasarian. Lalong-lalo na yung mga bata pa ngayon na hindi pa gaanong iniisip ang kanilang buhay sa darating na araw. Hindi masama ang humanap ng kaligayahan, ang humanap ng karelasyon kung ito ang makakapagpasaya sa atin. Ngunit kinakailangan ding paghandaan natin ang ating pagtanda. Ito'y para hindi tayo magtapos ng natutulog sa kalsada, maging taong grasa, kaawa-awa, walang kumikilala, walang umaalalay at walang nag-aasikaso. Ito ang kinakailangan talagang paghandaan ng mga kagaya kong nasa LGBT. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana po piliin nyo kahit na ganito lang kasimple kasi gusto ko pong maibahagi ito para maging salamin ng mga kagaya ko. Lubos na gumagalang, Sancho. Maraming salamat, Sancho, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Pinili ko nga talaga ang iyong kwento kasi maganda ang leksyon na ipinapakita mo rito. Alam ko marami ang makaka-relate dito sa kwento mo at mahalagang malaman nila at marinig nila kung ano ang dinaranas mo ngayon para makapaghanda rin ang mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. At sang-ayon ako sa sinabi mong hindi masama ang humanap ng relasyon, hindi masama ang humanap ng kaligayahan. Ngunit ang pagtanda ay kinakailangan talagang paghandaan. Naniniwala rin ako at sumasang-ayon ako sa sinabi mo na kahit pa gaano kagandang bagay, kahit gaano katindi ang pagtulong mo sa mga pamangkin, pagdating ng panahon, hindi rin yan makikita nila. Hindi naman lahat, ngunit kadalasan talaga ganyan. Mabuti kang tao sa kanila kung meron silang nakukuha sa iyo. Ngunit pag dumating na sa ganyang sitwasyon na matanda ka na, kinakailangan ka ng pagsilbihan, asikasuhin at alagaan. Bibihira lang talaga ang magkakaroon ng kusang loob na alagaan ka bilang pagtanaw sa mga nauna nang naibigay mo sa kanila. Iba pa rin talaga ang anak mo ang mag-aalaga sa iyo kahit papaano. Ang anak ay anak, hindi kanyan iiwan, hindi kanyan pababayaan, hindi kanyan matitiis. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa atin pong shout out kay Dags143. First time listener raw siya. Maraming salamat, Dags, at welcome dito sa ating samahan. Shout out din kay Joel V9C9E. Ang sabi niya rito sa akin, shout out from Poland.
Maraming salamat sa iyo, Joel. Shout out sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa Poland. Meron pala tayong mga kababayan sa Poland at meron tayong mga kasamahan sa Poland. Kaya shout out sa iyo dyan sa Poland, Joel, at sana nga dyan ka rin makatagpo ng iyong forever, ng iyong makakasama panghabang buhay. Alam mo, matutuwa ako kung talagang matutuwa kaming lahat kung dyan ka makatagpo ng iyong kasama panghabang buhay. Ingat lang palagi at shout out muli sa iyo at salamat. Shout out rin kay Faustino Fabro. Sabi niya sa comment, I love men in uniform. Sir, pa-shout out po, thank you. From USA. Meron talaga tayong mga tagapakinig dyan sa USA. Maraming salamat Faustino Fabro sa pakikinig at maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Shout out sa iyo dyan at ingat palagi. Ganon din ang ating mga kababayan na nakikinig sa atin dyan sa USA. Marami-rami na rin ang nakikinig sa atin dyan sa USA. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa mga kapatid natin na nasa Amerika. Ingat lang palagi. Shout out din kay Benjamin Lee. Ang sabi niya sa kanyang comment, i-shout out ko raw ang kanyang mga kapatid, asawa at anak. Kaya shout out sa iyo, Benjamin Lee, ng siguro kung hindi ako nagkakamali sa Davao de Oro itong si Benji. Tama ba ako, Benji? Davao de Oro ka ba? Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Kaya muli kong i-shout out ang mga kapatid mo, asawa at anak. At syempre, i-shout out ko na rin si Boy Robles 8767. Nahirapan daw si Boy na mag-advise doon sa nagpadala ng liham yung mahirap magtago. Ako nga rin talaga nahirapan akong mag-advise doon sa nagpadala sa atin yung mahirap magtago. Sa bagay, kung tutusin naman nga ay wala namang dapat na i-advise kasi maganda naman yung takbo ng kanyang buhay at nakita ko ring maganda yung kanyang mga naging desisyon. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na pakikinig dito sa ating pagsasama-sama sa ating channel. Sa muli po yung mga gustong magpa-shoutout, laging sa pinakahuling upload kayo mag-comment. Diyan nyo isulat kung gusto nyong magpa-shoutout. Huwag doon sa mga lumang uploads na kasi malaki ang posibilidad na hindi ko yan mabasa. Sa muli, yung mga gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.